Ayan mga kapatid, dito na naman po ako sa inyong harapan. Gaya ng lagi kong binabanggit na ito pong inyong maliit na lingkod ay sinugo ng ating Ama dito sa huling araw na kailanman ay hindi magsasawa na magpaalala sa lahat dito sa sanglibutan ng kung ano ang nararapat at kinalulugdan ng ating Ama na dapat gawin ng lahat, mga kapatid. At bago tayo dumako sa mensaheng yun na hatid sa atin ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari na nasa gitna natin ngayon. Kailangan muna tayo tumanggap mga kapatid ng biyaya, pag-asa, biyaya, pagbasbas at pagpapala na mula sa ating Ama. Dahil ito utos din mga kapatid sa atin bago tayo magsalita ng patungkol sa mga kinalulugdan ng ating Ama na dapat natin gawin, ay kailangan muna tayo ay magbigay ng basbas na ibinasbas din sa atin. Dahil yun yung kailangan. Kaya mga kapatid, palagi nating binabanggit ito sa lahat ng mga nakikinig, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong itsura, walang pinipili ng ang ating Ama. Dahil lahat tayo ay nilikha niya at walang masama sa kanyang paningin sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ginawa niya yon, kaya niya ginawa dahil dun siya natutuwa. Kung anong itsura natin, ano man ang katayuan natin sa buhay. Kaya tayong lahat sakop ng kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Kailangan lang tayo ay maging masunurin sa kanya upang kanya tayong pagpalain at lalong-lalo na yung karunungan na kinakailangan ng bawat isa sa atin ay maibigay sa atin sa pamamagitan lamang ng pagsunod natin sa kanyang mga kautusan, kahatulan at mga palatuntunan, mga kapatid. At sa inyo, inuulit ko sa inyong lahat ng mga nakikinig, ako na si Ilocano, kanyayo amin nga awan labas na ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumaatin nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. At ito mga kapatid, lagi nating inuulit sa lahat, laging paalala ay kailangan. Paalala. Tandaan natin mabuti mga kapatid. Kung sino man ang nakakatanda at nakakaalala ng paalala, ay imarka natin yan sa ating puso. Alalahanin yung mga paalala. Sa Ilocano ay pakdaan. Sa Tagalog na medyo malalim ay paunawa, pangunawa, ipaunawa, ipaalala, ipaunawa, ano sa Ilocano, palagip. Sa English naman, advice. Ganun ba yun, mga kapatid? Ipaunawa. Ha? Remind. Ay, remind. Paalala. Ang advice ay ano ba yun? Yung advice ay Payo po ako. Payo. Ang payo, advice, paalala, parang magkakapatid yun, mga kapatid, di ba? Paalala, advice, remind, ayun.
At yan na naintindihan natin yan, mga mababaw lang na palaging ginagamit na mga salita yan sa araw-araw mga kapatid. Dahil nga sa mga karamihan ng mga pagkukulang o pagkakamali o pagkalimot sa mga tamang gawain, eh palaging nababanggit yan ng mga nakakaalala ng mga mabubuting bagay. Ayun, dahil yung mga mabubuting bagay, yun yung mga pinapayo mga kapatid. Yun yung mga itinuturo na dapat tandaan. Lalong-lalo na yung mga aral at turo na mula sa ating Ama. Yun yung pinaka-importante sa lahat mga kapatid. Dahil meron tayong mababasa dun sa Kawikaan 8:33. Tingnan natin mga kapatid. Kung naihanda na ninyo yung inyong papel at ballpen, dahil kailangan yan mga kapatid. No, pa binabanggit ko palagi ito na pag kayo ay nakikinig dito, kung kayo ay walang Biblia, kahit meron, kailangan meron kang ballpen at papel na pagsusulatan ng mga binabanggit natin. Dahil sinasabi ko mga kapatid, ang mga salita na naririnig nyo sa akin, ito ay hindi sa akin. Sa mga Ilocano naman na nakikinig, dagiti sao nga mangmanggiganyo nga rumrumwar itingiwat ko hangko nga kukwa kakabsat. Kukwa ti Ama nga namarswa iti amin nga banag nga makikita kinhaan ang makikita. Iso ti mangbilbilin kanyak kakabsat. Iso nga masapol nga tandaanan nyo kuma kin isurat yo. Iso nga masapol adalapis ballpen kin papel nga pag-isuratan tayo kada ditoy amang manggigan tayo nga sasao iti sangmanan nyo mga kapatid, kakabsat nga agdingdingig, babae man ting lalaki, nataingan man winubing. Adi kawikaan, yung kawikaan mga kapatid, sa aklat ng kawikaan 8:33, itatagalog, Ilocano, English sana natin to. Hahaba tayo mga kapatid. Kayo na lang ang humanap sa English at sa Ilocano itong mga salita na Tagalog na aking nababanggit kung ano yung mga ibig sabihin. Madali lang itong masumpungan mga kapatid. Dahil meron naman tayong dictionary, di ba? Kung hindi mo maintindihan itong Tagalog, i-translate mo na lang sa mga salita na lahat ng mga salita mga kapatid nyo, merong dictionary na eh. Tama ba ako mga kapatid na nakikinig? May mga dictionary na lahat ng mga salita ngayon. Kaya ito, pakinggan yung mabuti. Dahil itong kailangan ng bawat isa sa atin. Basahin na natin, Kawikaan 8:33. Mga kinig kayo ng turo. Ano, mga kapatid, utos ito. At kayo'y magpakapantas. At huwag ninyong tanggihan. Kita nyo mga kapatid. Napakasimpleng bilin. Makinig o mga kinig. Ibig sabihin, marami ang nangangailangan ng turo na ito, kaya sinabing mga. Mga kinig kayo. Ibig sabihin, marami kayo. Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan, mga kapatid. Huwag tanggihan yung turo. Makinig, huwag tanggihan. Ti Ilocano na datoy, ay karigatanan tayo nga ibalikas, mga kapatid. Mga kinig, ti Ilocano dati kayo, dumngig kayo amin, iti sursuro. Ket,
sikapin, sikapin. Karigatanan nyo, nga agbaling kayo, nga natudyo, winunalaing, kinahaan nyo, nga, anong tawag dito, tanggihan, huwag nyo, haan nyo nga, tanggihan, ti Ilocano, kakabsat, tangging samo lang, ano yan, timanggi met, timanggi, at ay, yung, ang dapay sa bali, adi tanggi, kidkid, hanyo pagkidkidan sa kabsat. Gusto ka di aday? Hanyo pagkidkidan. Makinig kayo ng turo at kayo magpakapanta sa aswag ninyong tanggihan. Nawa. Kita nyo, simple. Simpleng salita. Pero ito mga kapatid, napakasimpleng salitang ito. Ito ay mahalaga sa mga anak. Sa mga anak na masunurin, mga kapatid. Itong mga salitang ito. Kung masunurin kang anak, talagang nakikinig kang mabuti. Tinatandaan mo kung ano yung turo. Dahil wag nating isipin na tayo ay mas marunong kaysa sa mga nauna sa atin. Kaya nga ang nagtuturo ay yung mga nauna. Mga kapatid. Ako ay huli, mga kapatid. Pero ako ngayon ang nauuna. Dahil may salita ng ating Ama, may huli na mauuna. At may una na mga mahuhuli. Siya nawa. At ang ating Panginoong si Isa, ang una sa lahat ng mga bagay. Pero siya'y una na siya'y umaalalay sa huli, mga kapatid. Kaya pakinggan natin mabuti at isa-isip yung ating mga napapakinggan dito dahil napakahalaga nito, mga kapatid. Dito, hindi kasi uso dito sa atin yung kantahan ng kantahan, patutuo ng patutuo na napakaingay. Kung ano-anong pinagsasabi, parang nagkakampanya. Anong mapupulot mo doon, mga kapatid, sa mga ganong pangangaral? Sabi nila, yung mga nangangaral dyan sa tabi-tabi, maniwala kayo na may Diyos. Talaga naman, dapat maniwala. Pero isipin natin mabuti, mga kapatid. Sinong Diyos ang dapat paniwalaan? Dahil maraming Diyos, mga kapatid. Hindi ko mo nagbanggit ka na ng Diyos ay makikinig na sa iyo ang Diyos. Kailangan pagbabanggit ka sa Diyos, pangalan ng Diyos, tumbukin mo kung sinong Diyos dahil may Diyos-Diyosan, mga kapatid. May tunay niya Diyos at mayroong Diyos ng mga Diyos. Katulad ng Panginoon. Amamati nga adati Panginoon tayo, adati Apo tayo. Ado kung kunati kasta, ngam handaan mo nga ado iti Apo. Marami ang Panginoon, mga kapatid. Kaya utos ng ating Panginoon, kayong mga alipin, sumunod kayo sa inyong mga Panginoon. Dahil maraming Panginoon. Kapag ikaw ay isang tauhan lamang at yung amo mo ang nagpapakain sa iyo, pati ng iyong pamilya, ang tawag mo sa ganun, Panginoon mo yun, mga kapatid. Huwag mo lang sasabihin siyang Panginoon ng mga Panginoon, ay talaga magtatampo sa iyo ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Pwede mong tawagin na Panginoon ang kahit sino na tao dito sa lupa, lalo na at nakakatulong sa iyo. Huwag mo lang babanggitin niya siya ang Panginoon ng mga Panginoon dahil iisa lang ang Panginoon ng mga Panginoon. Iisa lang ang Diyos ng mga Diyos at iisa lang ang Hari ng mga Hari, mga kapatid. Siya nawa. Yun ang pakatandaan nating mabuti na dapat nating alamin. Pagtatawag ka sa Diyos, ay meron siyang tunay na pangalan ngayon at bago. At dito mo lang malalaman yun. Doon ka papakinggan ng ating Ama. Hindi lahat na tumatawag
sa pangalang Diyos ay pinakikinggan ng ating Ama. Dito sa katotohanan ito na ating binabanggit, ito yung mag-guide sa atin patungo sa lahat na hinahangad natin sa buhay, mga kapatid. Basta unahin lamang natin ang kagustuhan ng ating Ama. Ang sinasabi niya, sumunod ka muna bago ka sumuway. At sa pagsunod mo, lahat ng kailangan natin sa buhay sa araw-araw, ibibigay niya, mga kapatid. Pagsikapan nating maging perfect sa pagsunod sa utos ng ating Ama. At lahat nga ng kagustuhan na kailangan natin. Dahil lahat ng gusto natin talagang kailangan natin eh. Pero ang higit na dapat nating ipanguna ay yung utos ng ating Ama. Dahil yun yung nagbibigay ng lakas sa atin. Siya ang nag-guide sa atin. Pag ikaw ay palagi na lang na didisgrasya, napapahamak, nasasaktan, itinuturo sa iyo ng ating Ama na hanapin mo siya. At dito mo lang siya matatagpuan, mga kapatid. Yan, ipamalita nyo yan. Totoo yan. Dito nyo lang matatagpuan. Lahat ng mga nasasaktan, nahihirapan, talagang napapagal sa pamumuhay. Ang makabibigay lang ng solusyon sa mga bagay na yun ay ang ating Panginoong si Isa o Ama. At dito mo lang matatagpuan yun, mga kapatid. Ito pa yung isang dapat nating malaman at dapat nating basahin. Awit 19:7. Yan, atras tayo, mga kapatid. Awit 19:7. Ayan. Hanapin natin. Awit 19:7. Awit 19:7. Nakuha nyo na? Diba, ang tinuturo natin dito, mga kapatid, ay yung kautusan. Yung mga kautusan ng ating Ama. Ti may sursuro tayo dito, kinmangmangigan yung kanayon, kit dagi jay bilbilin ti Ama. Dagi jay ti mangmangigan tayo to, kakabsat. Dati hangkuan mo ato, kakabsat. No dikit de, inpakaam mo kanyak ti Ama. Awan nang isuro kanyak nga tao ka dito na mangmangigan nyo kanyak. Basahin tayo, kakabsat. Awit 19:7. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasaulik ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Tingnan nyo. May ibig sabihin nun. Ang utos ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Alam nyo, mga kapatid, yung sakdal, ibig sabihin nun, ikaw ay nagiging tapat. Ha? Ang kabuuan ng iyong pagkatao ay nagiging tunay, mga kapatid, dahil may sinasabing ikaw ay hayop, nagkatawang tao ka lang, ikanila. Ngayon, pag ikaw ay sumusunod sa utos ng ating Ama, magiging tunay ang iyong pagkatao, magiging tao ka ng Diyos, tao ka ng Ama. Kapag ikaw ay tagasunod na. Kaya nga itong salita na ito, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Kita nyo? Sakdal. Magiging sakdal lang tayo. Magiging tapat tayo sa ating Ama kung ang kanyang mga utos ay nasa atin. Nagsasauli ng kaluluwa. Ayun, ibig sabihin, kung ang kaluluwa mo man ay humiwalay sa iyo, isasauli yan. Kung ikaw ay
Yan, masunurin. Yan, masunurin. Masunurin sa utos. Ang patutuo ng Panginoon ay nagpapapantas sa mga hangal. Ay yung patutuo, ayun nga ang mga pinagdidiinan niya na dapat gawin. Sundin, yun, sinasabi yun ang patutuo. Nagpapapantas sa mga hangal. Nagiging matalino ka. Pantas, ibig sabihin ng pantas, matalino, nalaing, iti Ilocano ko ma. Agbaling ka nga nalaing, no? Sursurutim amin nga ipapaaramid na. Yung patutuo niya, palagi niya sinasabi, o manatili kayo sa ganito. Ibig sabihin manatili, yun ay patutuo na yun ay dapat gawin. Nagpapapantas sa hangal. Ayan, magiging matalino ka. Kahit nga yung hangal, ibig sabihin yung hangal, yung baliw, yung ulol, di ba, hangal. Hahangal ka na. Magiging matalino kapag sumunod sa kautusan. Walang nababaliw sa mga sumusunod sa utos ng Ama. Maniwala kayo sa akin mga kapatid. Lahat ng sumusunod sa utos ng ating Ama matino. Nagiging matino. Paano hindi magiging matino mga kapatid? Ay hindi ka gagawa ng pagmumura sa araw-araw dahil bawal eh. Hindi ka magnanakaw, hindi ka mangdadaya, hindi ka mang-aapi, hindi ka mananakit. Dahil pinagbabawal ng Ama. Yun yung mga gawain ng mga taong matitino, mga kapatid. Walang pangdadaya. Sabi sa Ilocano, awan si dinadarugas nga aramid. Awan inuulbod nga sao. Dagaya iti abilidad iti tattao nga nasayaat nalaing. Dagaya iti pudno nga nalalaing. Pantas, dagaya pudno nga matalino. Dagaya nga agar aramid iti maikarniwas iti anyaman nga bilin iti Ama. Dagaya iti perfect nga tao kakabsat. Sabi nila, nobody's perfect. Tama, nobody's perfect. Walang perfectong tao, walang perfectong katawan. Ika nila, nobody. Di ba ang body katawan? Pero pag sumunod ka sa utos ng ating Ama, iyon ang nakakapagpa-perfect sa tao, mga kapatid. Yung pagsunod sa kanyang utos. Kaya nga nagpapapantas eh, nagiging pantas ang tao. Yung kanyang mga lahat nung sinasabi niya na wag nating gawin, yun yung mga saway. Sinasaway niya tayo, wag nating gawin yung mga ganung gawain. At yan ay tumatama lamang, natatandaan lamang ng mga tao na anak ng Diyos Ama. Kung hindi ka anak ng Diyos Ama, hindi mo matatandaan ang mga saway. Hindi ka anak, hindi ka maniniwala sa saway ng Ama. Sasawayin ka talaga. Huwag kang gagawa ng ganyan. Pag gumawa ka, makakatikim ka talaga. Lahat ng ipinagbabawal ng Ama, kapag ginawa mo, may matitikman kang hindi mabuti. Tingnan nyo ito mga kapatid. Ito yung mga babasahin natin sa mga taong hindi gumagawa ng mabuti. Ganito yung mga nangyayari, kita nyo. Unahin natin basahin yung Kawikaan 17, 10 at 24. Abante ba tayo? Abante. Kawikaan 17, 10 at 24. Kita nyo, pakinggan natin mabuti kung natagpuan na ninyo. Ayan. Kawikaan 17, 10 at doon din sa 24.
Tanyo. Ang saway ay nanasok na taimtim sa isang nag-uunawa kaysa isang daang hampas sa mangmang. Naunawaan nyo itong mabuti o hindi. Ika, basahin natin sa Ilocano Bible kung anong ibig sabihin nito dahil maraming nakikinig na Ilocano dito eh. Kawikaan. Wala akong taga-buklat mga kapatid. Hindi pa ako binibigyan ng ama kung sino yung taga-buklat ng Bible. Kawikaan. Proverbo. Kawikaan. Mahirap mga kapatid pag walang taga-buklat. Ano yung banggit natin kayo na? 17? 17:10 hanggang 24. At sa 24. 17:10. Yan, basahin natin mga kapatid. Ang Ilocano nito, itong kawikaan, Dagiti Proverbio. Ito yung nakakabil nga title nga. Dagiti Proverbio. O, dito yung kakabsat niyo, ito yung title nga. Ti Biblia. Ilocano Bible. Ito yung binasa nating una. Ito, ang Biblia, mga kapatid. Meron tayong English din. Ito, nakalagay naman dito. Yan. The Holy Bible. Yan, pare-parehas yung laman yan. Kaya nga lang magkakaiba yung salita. At meron din tayo yung tinatawag na magandang balita, Biblia. Yung mga mahirap maunawaan, parang pinalambot dito. Inayos para madaling maunawaan. Ito. Pero iisa yung kahulugan. Ayan, basahin natin yung 17:10 ng kawikaan. Dagiti Proverbio. Ti panang tubngar. Panang tubngar. Hindi na unik na Ilocano siguro ato. Ti panang tubngar sumrik naununig iti maysa nga addaan panakaawat ngem ti sangagasot abaot iti maysa amaag. Tignan nyo. Yung Tagalog, ang saway ay nanasok na taimtim sa isang nag-uunawa kaysa isang daang hampas sa mangmang. Ang saway daw ay diri-diritsong pumapasok sa puso ng isang umuunawa kaysa sa isang daang hampas sa mangmang. Yeah. Hampasin mo man daw ng isang daang hampas ang mangmang, ayan ay hindi makakaunawa. Pero yung taimtim na nakikinig at nagsusumikap unawain yung mga salita na utos ng ating Ama, yun daw ay diri-diretso sa loob-looban ng iyong puso. Yung pinipilit mo na unawain. Dahil ang mga salita ng ating Ama, yan ay mauunawaan mo lang kapag pinilit mong unawain. Dahil sabi ng ating Ama, hanapin niyo ako samantalang ako ay malapit. Ang mga salita ng ating Ama ay mahirap unawain, mahirap maunawaan. Subalit patuloy kang makinig at manalangin sa ating Ama na bigyan ka ng pangunawa sa kanyang mga salita, ibibigay niya sa iyan mga kapatid nang walang labis at walang kulang. Yan, sana naunawaan niyo ito mga kapatid, ang ibig sabihin nito. Yan. Huwag na muna tayo mag-transfer ng salita ng ano. Ito pinakita ko lang na tayo ay mayroong kumpleto na Bible na ginagamit dito sa ating bansang Pilipinas. Yung
Sa party may mga Bisaya, Bible pa rin dyan mga kapatid. Ilonggo meron, pero siguro hindi pa sa ngayon. Pero darating tayo doon mga kapatid pag tayo ay meron ng mga kapatid na ganon. Sa ngayon kasi Tagalog at Ilocano pa lang ang nandito nakasapi mga kapatid. Kaya ito pa lang ating ginagamit. Yun. At magkakaroon din tayo ng mga English. Yan. Pero sa ngayon wala pa. Dahil yan din ang isang ano ba yan? International language ba yan? Tawag dyan? English? Siya lang. International language. Pang buong mundo atang salita yan eh. Siya lang gumawa. Ayan, dahil marami nga mga kapatid ang mga kasapi dito. Tandaan nyo mabuti, 144,000 lang ang makakapasok dito mga kapatid. Pag nabuo na yan, ayan na, delikado na, uulan na ng apoy mga kapatid. Pag naabuo yung 144, o baka natatakot ka na baka umulan ng apoy, kahit tinatawag ka, ay hindi ako papasok muna, baka umulan na ng apoy. Hindi mo mapipigil ang ating Ama. Pag tinatawag ka, lalapit ka ng Ama dito mga kapatid. Kung hindi ka naman tinatawag at lumapit ka dito, aalisin ka ng Ama. Hindi ako ang nagpipilit pumasok, magpasok ng tao na sasapi dito. Hindi rin ako ang nag-aalis ng tao dito mga kapatid. Ang ating Ama ang nag-aalis. Kung ano yung mga pagkakamali mo, yun ang magpapaalis sa'yo dito. Kung ikaw naman ay puro tama yung ginagawa mo, yun ang magpapatibay na ikaw ay mananatili dito mga kapatid. Ayan, at hindi pa natin natapos yung may 24 pa. Yung Kawikaan 17:24, basahin pa natin. Karunungan ay nasa harap ng mukha ng nag-uunawa. Kita nyo, yung palang marurunong ay yun palang nag-uunawa. Diba? Ngunit, ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. Alam, yung mata ng mangmang ay kaya nasa mga wakas ng lupa dahil ibig sabihin nito ay nasa puro may hangganan yung kanyang isip. Ang iniisip ng mangmang, lahat mamamatay. Kaya andito nasa mga wakas ng lupa yung kanilang paningin. Kaya nga sabi ni Kwan, dahil sabi pinakamatalinong tao yun, si Haring Salomon. Maraming naniniwala dyan, siya ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Dahil nakasulat, binigyan siya ng katalinuhan ng higit sa lahat ng tao. Sa lahat ng kanyang mga klinikhang tao. Pero, may sinasabi ang banal na kasulatan kung sino ang dapat pakinggan at sino ang dapat sundin mga kapatid. Siya lang. Dahil ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan lang sa Ama. At ang katalinuhan na nasa Ama ay binigay niya sa itinuturo niya na dapat sundin o pakinggan, mga kapatid, o dinggin. Ang karunungan ng Ama ay ibinahagi niya sa akin, mga kapatid. Siya lang. Ngunit kung ako inyong pagmamasdan, titingnan niyo ako mabuti. Kung nati Ilocano, mingmingam nga nalaing, hanga nakapapati, kakabsat. Nukit kita eh. Dahil nangyayari sa akin mga kapatid, ang sinasabi ng ating Ama, binabago ko ang lahat ng mga bagay. Dahil ang hinahanap kasi ng mga tao, yung mga matatamis magsalita, yung napakahuhusay, mag-action-action, magaling umarte, magaling magpatawa.
Yun ang kinalulugdan ng mga tao, mayaman, gwapo, yun, nandun lahat. Yun ang hinahanap nila. Akala nila, nandun yung kabanalan at tunay na mga gawain mabuti. Pero maraming ganun mga kapatid. O, tingnan ninyo yung kanilang mga kamimbro. Diba? Nangapapahamak din, nangangadisgrasya din. Pero dito mga kapatid, ang pangako ng ating Ama, walang kapahamakan dito. Walang disgrasya dito mga kapatid. Pipitikin ka lang ng Ama pag nagkamali ka. Yun. Paalala. May palo lang dito. Pero wala ditong tinatawag na disgrasya, kapahamakan. Malayo dito mga kapatid. Basta tumupad ka sa kanyang utos, manatili ka, ligtas ka kapatid. Salamat. At ito, naunawaan na ninyo, itong 24, karunungan ay nasa harap ng mukha ng nag-uunawa. O tandaan, kung ikaw ay umuunawa ng mga mensahe na mula dito, ikaw ay marunong. Isa kang taong marunong. Pero kung ikaw ay mangmang, ang pag-asa mo ay palaging may hangganan. Palaging sa may katapusan. May katapusan ang lahat. Yun yung mata. Yun yung pananaw ng mangmang nasa mga wakas ng lupa. Ay ang salita ng ating Ama ay walang hanggan, mga kapatid. Mawawala nga ang langit at lupa, yung kanyang salita, kahit isang kudlit, hindi mawawala. Kaya kailangan para manatili ka rin na matalino, ikaw ay umunawa. Unawain mo ang salita ng ating Ama sapagkat ang salita niya ay walang hanggan. Pag ito'y naunawaan mo, magkakaroon ka rin ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yun yung ay pinapasok sa puso at isip ng ating Ama sa lahat ng mga pumapasok din dito, mga kapatid. Pag pumasok ka dito, papasok din ng ating Ama sa iyo ang tunay na pag-asa na mayroong biyaya, kapayapaan at buhay na walang hanggan dito, mga kapatid. Hindi ka mawawalan ng pag-asa. Dahil tayo sumasampalataya at naniniwala ng ating Ama, kailanman ay hindi nagsisinungaling, mga kapatid. Walang kasinungalingan sa Kanya. Parang lumalabas lang kasi na sinungaling dahil ang mga nauna na nagtuturo ay hindi talaga sinugo, mga kapatid. Kaya yung mga members, pati yung founders, ay nangangawala. Napunta sa mga pagkawakas, nawawakasan. Sabi ng ating Panginoong si Isa, sa ibabaw ng batong ito, ikaw Pedro, itatayo ko sa ibabaw ng batong ito ang aking iglesia. At hindi maghahari ang Hades sa kanila. O yung kapahamakan. Siya mismo ang magtatayo ng kanyang iglesia. Hindi si Manalo, mga kapatid. Sinabi ng ating Panginoon, itatayo ko sa ibabaw ng batong ito ang aking iglesia. Alam nyo na ba yon, yung salitang yun? Kinausap ng ating Panginoon si Isa, si Pedro. Ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, aking itatayo ang aking iglesia. Direktang sinabi niya, aking itatayo. Research nyo. Itatayo. Hanapin natin. Hindi ito nakalinya na ating imimensahe pero isiningit ng ating Panginoong si Isa. Panito nasa yung Pedro na lang, mas madali.
Ayun, nakuha natin. Matthew 16:16. 16:18. Tignan nyo mga kapatid. Ito ay, kung may nakikinig sa inyo ng mga iglesia, ito ay kailangan yung maunawaan. O, basahin natin yung Matthew 16:18. O, ito malinaw dahil walang kasinungalingan sa ating Panginoong si Isa. Matthew 16:18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Alam mo yung Hades, mga kapatid, yun yung kapahamakan, kamatayan. Yung Hades. Kita nyo, kung kayo'y naniniwala na ang ating Panginoong si Isa ay hindi nagsisinungaling at hindi sa sinungaling, dapat paniwalaan mo rin ito, mga kapatid. Itong salita niyang ito, na sinabi niya kay Pedro, ikaw ay Pedro, ika na. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino magtatayo, kapatid? Na binabanggit niya dito. Sino magtatayo ng iglesia? Panginoon si Isa. Oh, kita nyo. Ang ating Panginoong si Isa. Kasinungalingan ba yun? At bakit sino nagtayo ng iglesia ngayon, mga kapatid? Hindi yung tunay na iglesia, mga kapatid. Yung sinasabi nilang iglesia ni Kristo. Ay sinabi pa nga ng ating Panginoong si Isa. Huwag niyong sasabihin kanino mang tao na ako ang Kristo. Diba? Iniutos yun. Huwag sabihin kanino mang tao na akong Kristo. Nandun sa Matthew 16:20. Huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ngayon, sasabihin mo ngayon, itinayo daw ni ano bang pangalan yun? Ni Manalo. Yung iglesia ni Kristo. Ay si Manalo yung nagtayo. Ang sinasabi dito, ang ating Panginoon ang magtatayo, mga kapatid. Yun yung nakasulat. Kaya ako, mga kapatid, sinasabi ko, hindi ako ang nagtayo dito, ang ating Panginoon. At ang tunay na iglesia, mga kapatid, yung nakikinig at umuunawa ng kanyang mga salita, yun yung tunay na iglesia, mga kapatid. At higit sa lahat, tumutupad ng kanyang mga utos. Yun yung tunay na itinayo ng ating Panginoon. Hindi nag-aral yung ginagamit niya dito na parang ginawa niyang pintuan ng kanyang mga salita. Hindi nag-aral, na mula sa tao. Dahil yung aral na binigay dito, mga kapatid, ay mula sa Ama, hindi mula sa tao. Yan, kung kayo nalalabuan, mga kapatid, dito sa inyong manaririnig sa akin, mag-comment lang kayo sa mga mensahe na pinadadala namin sa inyong lahat. Napakarami ang dapat nating tanggalin sa ating kaugalian, mga kapatid. Ano yung mga nabanggit na natin kanina? Yung mga pakikinig pa lamang, kailangan gawin at unawain yung makinig ng mga salita. Ngayon, ito naman yung mga ginagawa ng karamihan, mga kapatid, na dapat tanggalin na naman. Ando sa Kawikaan 17:13. 17:13. Andito lang pala tayo sa ating binabasa. 17:13. Kita nyo. Ito pa yung mga dapat nating alisin na mga pinaggagawa. At kung sino man ang hindi gumagawa ng ganito, hindi pa gumagawa ng ganito, at may nakikita kayo na gumagawa ng mga bagay na ito, huwag nyo nang tuladin, mga kapatid.
Dahil andito yung mga gumagawa at ang parusa sa mga gumagawa ng ganito. Yan, basahin na natin. Kawikaan 7:13. 17. 17 po. Ay, 17:13. Ayun, tama. Naging nawala yung uno, yung pagtingin ko doon sa kan. Yan, pasensya na kayo mga kapatid. Dahil ang diablo talaga nakikialam. Nakikialam. Kaya ito, yung pagkasan, tinatakpan yung mata ko pagkasama minsan, yung lalamunan ko, kaniyang pinapakati. Dahil kung saan nagkakatipon ang mga anak ng Diyos, nandun din yung diablo, sumisingit. Naniniwala ba kayo sa ganyan? Siya Siya nawa. Kita nyo, yung ating mababasa sa, bago natin basahin ito, dahil napasingit na tayo dun dahil yung mga namamali yung pagbasa ko, dahil yung diablo nga ay tinatakpan yung mata ko, at ngayon, kaya kami ay tinawag din ng ating Ama na magkaisa, magtulungan dito sa bagay na ito, kaya may listahan may listahan, dahil yung diablo gumagawa ng paraan para mamali yung sinugo ng ating Ama. Dahil nandito siya sa gitna namin nagsasalita. Nakikiharap, nakikinig sa mga salita ng ating Ama. Dahil naghahanap siya ng butas kung ano ang kanyang magagawa na panunokso sa mga hindi nakikinig at hindi umuunawa, mga kapatid. Kaya kung nakikinig ka dito at pilit na umuunawa, hindi makakasingit sa'yo, walang makikitang butas sa'yo ang diablo para ikaw ay tuksuhin. Dahil ito yung patunay na ang diablo ay nasa gitna ng mga nagsisipag-usap ng mga anak ng Ama. Andun kay Job 2:1. Yan, bago natin basahin itong Kawikaan 17:13. Punta muna tayo kay Job, mga kapatid. Job 2:1. Para mapatunayan ko sa inyo na lahat ng mga anak ng ating Ama, kapag nagtitipon-tipon, ay nandun din, nakiki-attend din ang satanas na yan, yung diablo. Job, saan ba yung plat ni Job? Esther. Job. Yung sindan lang ng mga awit. Ayun, sobra pala ako. Ayun, kay Job, anong pagkabanggit natin kanina? 2:1. Ayan, Job 2:1, mga kapatid. Tingnan nyo, basahin natin. Ito yung patunay ng diablo ay sumusubaybay sa mga tao, lalo na sa mga anak ng Diyos na ating Ama. Basahin natin. Nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon, na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. Kita nyo, pumupunta rin kapag, dahil itong mga lingkod at alipin ng ating Panginoong si Esau Ama, ito yung pag ganitong araw na, Sabado, mga kapatid, dahil ito yung banal na araw, palaging humaharap sa Ama. Ayan. Ito yung ang paraan ng pagharap sa Ama, kapag magdadasal tayo, nakaharap tayo sa silangan. Dahil ang ating Ama ay nasa silangan. Nakaharap siya sa kanluran, mga kapatid. Ang mukha ng ating Ama nasa sikatan ng araw, mga kapatid. Siya nawa. Kaya pag nananalangin yung mga anak ng Diyos, no agkarkararag dagiti anak ti Apo Diyos, ket nakasango iti daya, iti pagruruwaran ti init, taadadjay iti rupa iti Ama. Nagkararag tayo, sumango tayo iti sangwanan ti Ama. Iti sango ti Ama, adadjay daya. Agsat. Kaya ito, pag humaharap kami sa Ama, ayun, ito yung patunay na kay Job 2:1. Nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon,
na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. Nakikilahok mga kapatid. Kawag na kayong mabibigla kung mayroon yung mga sinasalita ako na kumukulang, sumusubra. Dahil si Satanas ngayon nakikialam. Pero binabalikan natin yan dahil meron tayong tinatawag na parang repeater. Yung nagsasala ng mga salita at yan ay mga kapatid din natin sa binabalik natin yun para yung mali ay palitan ng tama. Diba? Siya nawa. Huwag nating gawing tama yung mali. Hindi pwede yun mga kapatid. Huwag nating itama yung mali. Malabong mangyari. Yung mali itapon, palitan ng tama. Siya nawa. Yun ang dapat na proseso doon mga kapatid. Pakinggan yung mabuti, yung mga nangangaral, yung mga nagpapayo sa television man o sa radyo man, sabi nila, itama ninyo yung mali. Hindi tama yun mga kapatid, hindi tamang salita yun. Yung ating mga pagkakamali ay ating nang itama. Pag-aralan yung mabuti mga kapatid, kailan ba naging tama yung mali? Paano mo maitatama yung mali? Diba? Kapag bumili ka baga ng pyesa ng Isuzu na makina, bibili ka ba ng makina, pyesa ng makina na pang puso? Pag ang nabili mo na Isuzu, yung iyong dadalahan o bibigyan at yung nabili mo ay puso, yun ay mali. Hindi match, hindi tama. Yun ang tinatawag na mali. Kailanman hindi yung papasok, hindi yung kakapit dahil hindi kamats. Puso, Isuzu. Hindi magmamats yun. Palitan mo. Palitan mo ng Isuzu rin, kakabsat. Para maging tama. Hindi mo pwedeng itama yon kahit anong gawin mo. Kahit ipamasinsap mo yun, hindi pwede kapatid. Kaya alisin natin yung ating pananaw na ang tama ay mali ay tama natin. Tanggalin natin yung mga ganung pananaw. Yung mali, palitan ng tama. Siya nawa. Ayan. Yung mali, itatama. Nakikinig ko yan sa mga abogado, mga kapatid. Yung mga sa trio, tagapayo, naririnig mo yan palagi. Andun sa face to face. Ilan yung mga ngaral doon? 3, trio tagapayo. Pero palagi ko naririnig sa kanila. At kaya nga binigay sa atin yung mga dapat sabihin, dapat kainin, dapat salitain. Kaya binigay sa atin yon upang ihayag ko sa inyo mga kapatid. Dahil ang buong katotohanan na nararapat gawin ng tao ay dito lang sa huling araw lubos na mauunawa mga kapatid. Tayo nasa huling araw. Kaya ito yung tama na unawa. Tamang pangunawa. Yan. At madali mo itong maunawa. Kapsat. No si kakit anak iti Diyos. Pag anak ka ng Diablo, hindi mo ito maunawa. Palagi kang pakontra dito. Pag narinig mo ito, palagi mo itong kukontrahin. Pag ikaw ay anak ng Diablo, mga kapatid. Dahil wala ditong kasinungalingan, bawal. Naku, nakakatakot mga kapatid. Magsisinungaling ka, para ka nag-suicide. Para ka nagpakamatay pag magsisinungaling ka. Kailangan palaging maging tapat tayo. Siya nawa. Pag ikaw ay naging tapat, ang mga salita ng ating Ama na tapat, ayun ay palaging ibibigay sa atin. Yung kanyang mga tapat na pangako. Yan. Yung nabanggit natin kanina na ating babasahin, yun na sabi ko na sa inyo, na ang Diablo, si Satanas. Siya nawa. Yan, palaging nasa yan.
Ah, punuin lang natin ang ating puso at isip ng kanyang mga utos. Hindi makakapasok yan kahit nandiyan sa tabi mo. Hindi makakapasok sa yan. Yung mga ipinagagawa ng diablo na yan, hindi makakapasok. Dahil wala nang space eh. Wala nang space sa puso at isip mo eh. Dahil yung utos at mga salita ng ating Ama, eksakto yan sa puso at isip natin. Walang space yan. Walang ibang makakapasok yan pag naging pangunahin na laman ng ating puso yan. Yung utos ng ating Ama. Eksakto yan. Fitted yan mga kapatid. Yung buong kautusan. Kaya nga tinawag na buo eh. Walang biyak, walang crack. Buo nga eh. Buong kautusan. Pag buo, ibig sabihin, walang damage. Buong kautusan. Yun yung 10 utos. Hindi makakapasok dyan ng diablo. Hindi makakapasok dyan ng tukso, mga kapatid. Walang kalukuhan na mangyayari dyan. Pag ginagawa mo, palagi mong naalala ang buong kautusan. Tandaang mabuti mga kapatid. Pag sinabing buo, walang gap, walang crack, walang damage. Buo nga. Diba? Walang makakapasok. Kahit ang diablo, hindi makakapasok. Kung nasa iyo yung buong kautusan, hindi makakapasok sa iyo ang diablo. Inuulit-ulit ko lang ito mga kapatid dahil ito nga yung kailangan ng tao. Pag nasa iyo ito, yung buong kautusan, nako, talo mo pang may bulletproof. Pag naglalakad ka, talo mo pang kan. Pag bibisikleta ka, para kang, talo mo pa yung may bulletproof na bisikleta. Diba? Naka-bulletproof ka sa lahat ng oras. Kapag nasa iyo ang buong kautusan, mga kapatid. Lahat na magagalit sa iyo, mapapahiya. Na walang magagawa ang tao kapag ang Diyos ay kakampi mo. Siya gawa. Magiging kakampi mo lang siya kung nasa iyo ang kanyang buong kautusan. Yung Kawikaan 17:13, nabasa na ba natin? Hindi pa. Hindi pa. Ito, basahin na natin mga kapatid na ikuan ng konti. Na ibayag kung natin Ilocano, na itagal ng konti. Dahil nga, gusto natin kasing patunayan na yung mga sinasalita natin dito ay hindi gawa-gawa lamang. Hindi ko ito inasimbol. Ito dati ng asimbol mga kapatid. Ipinapakita ko lang at ipinaparinig sa inyo. Wala akong inaasimbol dito kahit ano. Ha? Yun, basahin na natin. Kawikaan 17:13. Sino mang gumaganti. Ayan. Ito mga dapat alisin ha. Sino mang gumaganti ng kasamaan sa mabuti, kasamaan ay hindi hihiwalay sa kanyang bahay. Siya gawa. Okay, ganyan. Yung mabuting tao, pag-iisipan mo ng masama, ipapagapos mo. Papagapos mo sa mga mapanghimagsik. Ay yung kasamaan na hindi hihiwalay sa iyong bahay. Ibig sabihin, pag nasa bahay mo ang kasamaan, lahat ng nakatira sa bahay mo, palaging kasamaan ang nasa kanila. Dahil nasa bahay mo nga yung kasamaan, ay lahat ng tumitira sa bahay mo, ay mahahawahan sa kasamaan dahil nasa bahay mo. Malinaw mga kapatid. Basahin uli natin. Sino mang gumaganti ng kasamaan sa mabuti, kasamaan ay hindi hihiwalay sa kanyang bahay. Kaya tingnan yung mabuti, mga kapatid. Kung mabuting tao ang kaharap ninyo, ay gawan ninyo ng mabuti. Huwag niyong gagawa ng kasamaan dahil ang kasamaan, pag ginawa ninyo sa mabuti, hindi hihiwalay sa inyong bahay, mga kapatid. Yan, dapat alisin yan kung may ganyan kayong kaugalian, mga kapatid. Alisin sa ating puso at isip ang ganyang gawain.
para mapabuti ang ating bahay at pati na yung mga kasangbahay. Damay lahat dahil tumitira sa iyong bahay na hindi hinihiwalayan ng kasamaan. Ha? Ito pa, kailangan pa rin tanggalin ito, 17:15. Kawikaan, 17:15. Ayun. Mahalaga pala itong 17 na ito. Anong pamagat? Iba't ibang palagay tungkol sa buhay at kaugalian. Okay, tanyo. Kababanggit ko lang kanina. Alisin yung kaugaliang yon, kung ano yung kaugaliang yaon, alisin mga kapatid. Iyon, kagaya nitong andito rin sa 15. Alisin din ito mga kapatid. Kung kayo ay may ganitong gawain. Ha? Basahin natin. Kawikaan 17:15. Siya na umaaring ganap sa masama at siya na nagpaparusa sa matuwid, kapwa sila kasuklam-suklam sa Panginoon. Siya nawa. Alam mo yung ibig sabihin ng kasuklam-suklam? Ang tingin sa iyo ng Panginoon, para kang nabubulok na bulprag. Para kang nabubulok na isda. Kasuklam-suklam. Para kang natutunaw na anumang uri ng hayop na nabubulok. Yun ang tingin sa iyo ng ating Ama. Kapag ikaw ay ginagawa mong matuwid ang masama at pinaparusahan mo ang matuwid. Ginagawa mong masama yung matuwid tapos pinaparusahan mo pa. Nagpaparusa sa matuwid. Ginagawa mong matuwid yung masama at ikaw ay nagpaparusa sa masama. Kapwa sila kasuklam-suklam sa Panginoon. Yung mga gumagawa ng ganun ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kaya tingnan mong mabuti kung sino yung ituturing mong mabuting tao. Tingnan mong mabuti. Baka tinutulungan mo kapatid yung gumagawa ng masama. Baka naman yung iyong pinaparusahan ay yung mga taong mabubuti. Ito yung tinutumbok dito mga kapatid. Siya na umaaring ganap sa masama at siya na nagpaparusa sa matuwid, kapwa sila kasuklam-suklam sa Panginoon. Yan, alisin yung mga ganyan. Suriin ninyong mabuti yung tao na inyong itinuturing na ganap. Kung siya ba ay karapat-dapat na maging ganap. Alam mo yung ganap. Ibig kasi yung ganap kasi yung hayag, yung maliwanag o karapat-dapat na purihin. Yun yung mga ganap. Hari kang ganap sa paningin ng ating Ama kung ikaw ay sumusunod sa kanyang mga utos. Kung sumusunod yung isang tao sa buong kautusan ng ating Ama, iyon yung ganap mga kapatid. Ha? Huwag yung mga masuwayin sa utos ng ating Ama, gagawin mong ganap. Ay masama yun sa paningin ng ating Ama. At yung mga ganap naman na hawak nila yung buong kautusan ay iyon namang parurusahan. O magiging kasuklam-suklam ka sa paningin ng ating Ama. Ayan, napakasimpleng bagay itong mga ito mga kapatid. Mga simpleng salita, mga simpleng mga mensahe binibigay sa atin ay kailangan nating tanggapin ng buong puso. Para tayo huwag mabigatan ng kalooban sa araw-araw. Magkaroon tayo ng palaging pag-asa. Dahil yung mga taong mangmang kasi, palaging walang pag-asa yan. Naghahanap ng pag-asa pero hindi nila matatagpuan. Dahil ang kailangan na ating asahan ay yung bagay na hindi nakikita. Yun yung tunay na pag-asa. Sabi ng ating Ama, huwag kayong umasa sa mga bagay na nakikita. Asahan natin yung hindi nakikita ang ating Ama. At yung kanilang mga salita ang nandito sa lupa ngayon.
Pero siya na nagbigay ng mga salita ay hindi natin siya nakikita. Atin lang nararamdaman na ang kanyang mga salita ay tapat at totoo dahil sinabi niya, linikha ko ang tubig, linikha ko ang hangin, o linikha ko ang lupa. O, tunay, dahil walang tao na umaamin na siya ang lumikha ng lupa. Walang scientist na umaamin na siya ang lumikha ng tubig. Diba? Ang ating Ama lang ang umaamin sa banal na kasulatan na siya ang lumikha ng langit, lupa, tubig, lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, siya ang lumikha. Siya nawa. Walang ibang umaamin dyan, mga kapatid. Ang ating Ama lang. Kaya ako'y naniniwala na mayroong Ama, hindi nakikita, pero mayroon siyang salita na ibinigay sa atin na dapat nating paniwalaan. Dahil siya lang ang pumipirma at nagsasalita na ang lahat ng bagay ay sa Kanya. Siya nawa. Kaya ayan mga kapatid, may isang oras na ba tayo? Meron na po. Ayan, pasensya na muna mga kapatid, pangsamantala tayo muna ay mag-iwahiwalay at sa susunod muli na Sabado ay tayo muli ay magdadaupang puso katulad ng ating laging binabanggit. Daupang puso ito dahil puso sa puso ang kailangan gamitin natin dito. Dahil kailangan sa puso natin ipapasok ang mga salita ng ating Ama. Dahil sa puso nang gagaling ang anumang lumalabas sa ating bibig, mga kapatid. Siya nawa. Kung ano ang sinasalita mo, yun ang laman ng puso mo. Siya nawa. Sa lahat ng mga nakinig, mga kapatid, at walang sawa na sumusubaybay. Yan, unang-una kay Rodessa Pastor Litana at kay Laina Pastor Litana, kay Gimaris, Kakatyan, at ganun din kay Ronald, Pastor Litana, at sino pa? Lalong-lalo na kay sa ating ding kapatid na nasa malayong lugar, kay Florida, Pastor Helenman at ang kanyang pamilya. Yan, sa inyong lahat mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumaati nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At mga kapatid, gaya ng dati, pakinggan ninyo ang patutuo sa lahat ng inyong mga narinig. Natin ang ating kanto at sabay-sabay tayo magpapatutuo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.